Ayan, Beta Guns, caliber 22, with ano na po yan, serial number and brand name. Caliber 22, regulated. So, ayan, good for hunting. And pwede rin ipang competition if ever mag-upgrade ka ng parts niya. Ano? Hello mga kagatilyo! Ayun, another episode na naman po tayo. Grabe. Kamusta po kayo dyan? Sana na may okay po kayo. Ano? Sa mga hunters dyan, na mahilig mag-hunt, mag-ingat po kayo palagi. So, ayan. Eto. Siguro pamilyar na kayo dito sa unit na to kasi pangalawang beses ko na siyang i-vlog. So, yung unang beses ko siyang vlog, talagang sobrang daming tumangkilik. Maraming salamat po. Ano? Ayun, huwag na natin patagalin to, no? So, ito yung aming unit na Beta Guns, yung sariling gawang Pinoy, no? Ito yung unit na Philippine made and then caliber 22 regulated. Grabe. Pakita ko lang yung pinagkaiba nito ngayon versus dun sa noon ko pang vlinag a year ago. Ano? So ngayon, ang kagandahan na ng aming unit ngayon is yung ginamit na naming receiver from T6 going to T7 aluminum na siya ngayon. Grabe oh, mas nag-upgrade tayo. And then yung ano natin, receiver natin, kung dati konti yung plenum, ngayon meron na tayo ditong tinatawag na inside plenum sa loob ng receiver. 3 inches po yan. Grabe. 3 inches. Hindi mo na kailangan bumili pa ng mga plenum na mahahaba na parang tubo, 'di ba? Na ina-extend dito kasi humahaba lang yung tangke. So ito meron siyang inside plenum. Tapos ang kagandahan sa kanya, so regulated siya. Ito po yung gauge ng regulator gauge para sa input and the output gauge. So regulated siya sa 1,800 pero hindi po lahat 1,800, depende sa tono. So meron din kami nilalabas na 2,000 and 1,800. Ayun. Grabe. Tapos yung kahoy namin, dalawang klase. Itong puti is yung tinatawag namin na Gemelina, and then yung medyo brownish red, yun yung tinatawag namin na mahogany. Ano? So ngayon, meron kami is yung Gemelina. So ito yung version 2 ng ating Beta Guns, no? Actually, pangatlo na palang vlog to kasi yung unang version 1, yun yung adjustable chick race. So nag-phase out kami, and then introducing ng version 2. Ito yung pangalawang beses na vlinag yung version 2. So, yung barrel natin is steel barrel pa rin, 12 grooves, at ang haba niya is 19 inches with Comet silencer, 6 inches na silencer. So, napakatahimik. And then, yung hammer natin, ito. So, yun yung in-upgrade namin actually. Oo. It's very soft trigger, adjustable yung hammer niya dito sa ilalim. Dito ka lang mag-a-adjust. Silipin mo lang, meron yung flat screw. Adjust mo dyan. So, clockwise, papalakas, counterclockwise, papahina yung hammer. So, paghina ng hammer o paglakas ng hammer, yun din po yung effect para sa performance o lakas ng unit. So, ang trigger niya, yun yung bago nating, meron siya adjuster sa loob. So, ma-adjust mo lang yung sensitivity, yung pagiging soft or hard trigger. Depende, hindi kasi lahat ng shooter is gusto ng soft. Hindi rin lahat ng shooter is gusto yung medyo hard. Minsan merong gusto medyo mid ano lang siya, mid soft or mid hard yung tinatawag natin. So, dahil dun sa ano natin, sa adjuster, so hindi na nahihirapan yung gagamit para may adjust yung sensitivity. So, ayan, ano pa bang nakakalimutan ko? So, wala naman. So, actually, itong unit na to talaga napaka-top seller nito. Palaging may pila. So, yun, bilisan ko lang, no? So, magkano na nga ba to? So, yung price na from 25,000 before, ngayon ay 26,000 na. Bakit nga ba nagdagdag kami ng 1,000? Simple lang kasi po may mga in-upgrades po tayo, kagaya ng plenum sa loob, inside plenum, ng ating inborn PCP. And then, yung other trigger mechanism. Yung trigger mechanism natin noon ay bakal. Bakal po na kinakalawang, bakal po na welding lang. So, ngayon po is T6 aluminum na po yan.
So panoodin nyo po yung video na to. Ito yung comparison, yung pinagkaiba nilang dalawa kung ba't kami nagdagdag ng 1,000. So ito yung old trigger mechanism namin. Bali wini-welding lang siya, kaya mabilis kalawangin kasi bakal. So hindi na ito yung ginagamit namin ngayon kasi nga nag-upgrade na kami. Ito na ngayon yung ginagamit namin. Bali adjustable na yung trigger, yung hammer, tapos T7 aluminum na rin yung ginagamit namin. So na-cured din yung hammer niya, kaya hindi siya basta kinakalawang, and aluminum, walang kakalawangin. Ayun, malinaw naman siguro yung paliwanag ko. So kung napanood mo na yan, so skip na natin at dito na ulit tayo sa unit. And then yun yung pinagkaiba ng 1,000 may dadagdag mo para sa 26,000 pesos natin. 26,000 pesos makukuha mo. Ito, may friend na siyang silencer. Ito, ready to use unit na siya. Pero itong scope, BSA scope, separate po yung bayad. 2,500 pesos. Tapos kung gusto mong bumili ng bipods is 1,500 pesos. Ano, kung kukunin mo siya all in, 30,000 kasama yung scope and bipod. Hammer type siya. So yung kagandahan pa dito, yung binago namin dito, yung pinakang swing niya noon, pagka ginalagay mo dito, sumusobra. Ngayon hindi na, may guide na siya. Kapag nilagay mo dyan, eksakto na yan. So tapos ito naman, yung ano niya, pagka nakabukas yung swing, hindi mo siya may kakasa. Para yung pinakang kopa, safe siya. Kasi minsan kapag nakakasa mo yan, pag na accidentally napaputok mo, tatalsik yung kopa. And then, if ever naman na ayun nga, hindi mo nga siya makakasa pag nakaganyan. Or naman, pag nakakasa naman siya, hindi mo naman siya maisiswing. So, para safe pa rin at protektado yung ating kopa. Ayun yung ano siya, kagandahan niya. So, ayan. So, marami na ang napatunayan tong unit na to. Kasi marami nang bumili sa akin, naging vlogger o nag-vlog pa sila gamit itong Betagans natin. Ano? So, makikita nyo naman yan dyan sa YouTube. Maghanap-hanap ka lang, type nyo lang Betagans. Makikita mo yung mga vlogger na gumagamit ng unit na to. So, again, yung panibago naming promo dito sa unit na to. Yung offer namin na cash on delivery. Opo, nagka-cash on delivery na po kami ngayon. So, pero ganito yung process pag-a-avail nito. So, since nga po na made to order process tayo, kukontak kayo sa amin. And then pag interesado ka sa unit, maghihintay po kayo ng 1 or 2 months. Kapag kakonti yung pila, 1 buwan. Kapag medyo mahaba yung pila, 2 buwan. So maximum of 2 months. And then magda-down muna kayo ng 2,000. Ba't pa kami humihingi ng down payment? Gusto lang namin ng assurance na talagang interested buyers ka. So ganito po yun. Yung 2,000 po na ida-down nyo, ibabawas natin sa total price na 26,000. So magiging balance is 24,000. And then pag gawa na po yung unit, magme-message po ako sa inyo para i-fully paid na po yung payment. And then, yun naman is pag hindi COD. So, bakit nga ba nasabi kong i-fully paid agad yung payment? Kasi yung cash on delivery program namin is for Luzon area only. Hindi po kami nagka-cash on delivery sa Visayas and Mindanao dahil nga po is in airplane po ng courier kapag ka-cash on delivery dahil medyo mataas-taas na po yung shipping fee. And then, pag kinurier po, inaplano po yan, so na-hold po sa custom yan at hindi na po namin nakukuha. So, ang the best way na lang yan is i-payment first natin sa Visayas and Mindanao para kapag po nakapagbayad na kayo, ipapadala namin. By sea naman po yung travel niya. So, binabarko po yan kaya hindi na-hold sa custom. Kapag, yun naman, ang condition naman namin dito is kapag hindi mo na-receive yung unit, automatic sagot pa po namin yan. Kung ano man mangyari sa unit, sagot po namin yan. Any damages, sagot namin yan. So, if ever na magkaroon ng problema sa shipment, sagot namin. Tawagan nyo lang kami na hindi nakarating unit or nagka-problema, sagot po namin yan. Hanggat hindi nyo po nare-receive at nahawakan yung unit, kinakargo pa namin yan. And then, 1-year warranty po siya, parts and service. Yun yung kagandahan sa kanya. And then, ano pa, yun nga po, regarding naman sa cash on delivery, so kapag ano na yung unit gawa na sa Luzon, ika-cash on delivery natin. So yung 2,000 na down payment nyo is may basis pa rin yan. So ganito yan. Kapag po ang unit is nagawa na siya,
at least 60% na po, non-refundable na po yung 2,000. Dahil po yung 2,000 is binili namin ng materyales. Ulitin ko, non-refundable na po yan kapag po kayo ay nag-back out. So, I suggest kung halimbawa magka-cut off kami, every month kasi cut off namin hanggang katapusan. For example, nag-down payment ka po sa amin ng 2,000, halimbawa first week pa lang ng buwan, tapos nag-back out ka na, hindi pa natatapos yung month na pinag-anuhan nyo before kami mag-cut off, nire-refund naman namin. Kaya lang kung sakasakali na nag-cut off na kami, tapos saka ka nag-decide na mag-back out, hindi na po namin mare-refund yan. Although sabihin natin may sasalog ibang client, kasi unang-una po, may effort pa rin po kaming ginawa para din po sa unit niya. Ano po? So, ganun lang. Ano na lang naman, kumbaga para sa abala lang din naman po yung binigay niya sa amin. Hindi naman sa amin basta napupunta yan. Pinaghahatian naman po yan ng makers ng unit. Hindi lang yung gumagawa nito. Lahat po halos nang nasa assembling department. Pinaghahatian po yun para additional din sa ano nila. Kumbaga parang tip nyo na rin kasi hindi naman namin problema kung ba't kayo nag-back out. So, in case din naman na kami may problema, halimbawa, nag-overdue yung aming pinangako na duration kung kailan matatapos, so tas nag-back out kayo, binabalik naman namin talaga. So ganun lang po. So ayun, sa gusto mag-avail nito, may test video tayo nito part 2. So tignan nyo na lang, babarilin natin yung medals. Ayan, Beta Guns Caliber 22 with na po yan, serial number and brand name. Caliber 22 regulated. So ayan, good for hunting and pwede rin ipang competition if ever mag-upgrade ka ng parts niya. Ayun lang po. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng aming mga product. So, ayan. Hanggang dito na lang po uli. And then, ito si Beta Guns, ang iyong friendly and affordable unit. Maraming salamat mga agatilyo. Paki-like, subscribe, and share this video. Maraming salamat sa mga hindi nagsasawang sumabaybay sa aking vlog. Thank you mga kagatilyo. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye!